Si Lilia ay nakaupo sa isang sulok ng kanilang maliit na bahay. Hawak-hawak ang lumang notebook na puno ng guhit at sulat. Sa likod niya ay naririnig ang mga tunog ng kaldero at kawali sa kusina. Ang kanyang ina, si Aling Tess, abala sa pagluluto ng hapunan. Sa kabilang sulok naman ay naroon ang kanyang lola, si Lola Nena, na tahimik na naglalagay ng langis sa mga tuhod upang maibsan ang pananakit ng kanyang rayuma. "Tapos ka na ba sa pag-aaral mo, anak?" Tanong ni Aling Tess habang hinahalo ang nilulutong adobo. Saglit na bumuntong hininga si Lilia bago sumagot. "Hindi pa, inay. Medyo mahirap po yung lesson namin sa science. Pero susubukan ko pong matapos ngayong gabi." Alam ni Lilia na ang kakulangan sa oras at materyales ay isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan siya makasabay sa kanyang mga kaklase. Luma na ang kanyang mga libro at madalas hindi na niya nadadala ang mga ito sa eskwela dahil mabigat at sira-sira na. Ngunit hindi siya nagre-reklamo. Kahit alam niya ang kakulangan sa pambaon ay nagdudulot ng madalas na pag-absent niya sa klase. "Kung hindi ka kasi madalas na lumiliban, baka mas madali mong maintindihan yan," sabi ni Lola Nena habang minamasahe ang tuhod. "Ako noon kahit walang pera, tuloy-tuloy ang pasok sa eskwela. Nasa diskarte lang yan." Alam ni Lilia na may punto ang kanyang lola, ngunit masalimuot ang katotohanan. "Pasensya na po, Lola. Gusto ko naman talaga mag-aral, pero minsan wala po talaga tayong pera pambaon." Sagot ni Lilia habang iniwas ang tingin sa matatanda. Lumapit si Aling Tess sa anak at dahan-dahang inilagay ang kamay sa balikat nito. "Alam ko, anak, at ginagawa ko ang lahat para maitawid tayo araw-araw. Pero sana, intindihin mo rin ang sitwasyon. Malapit ka na sa huling taon ng high school, di ba? Huwag ka na magpapabaya. Hindi ka na natin kayang ipasok ulit kung sakaling mag-ulit ka." Ngumiti si Lilia kahit mabigat ang kanyang dibdib. Gusto niyang maging maayos ang kinabukasan niya, ngunit batid niya ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Wala siyang ama na pwedeng lapitan para humingi ng tulong. Iniwan sila ng kanyang ama noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Abusado raw ito at madalas silang saktan ni Aling Tess noon, kaya't iniwan na nila ito at tumira sa bahay ni Lola Nena. "Minsan naiisip ko, kung nandito kaya si tatay, mas okay kaya ang buhay natin?" Bulong ni Lilia, bagamat alam niya hindi ito magandang pag-usapan. Napatigil si Aling Tess at napatingin sa anak. "Huwag mo nang hanapin yun, Lilia. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para ilayo ka sa kanya. Hindi mo dapat ipagdasal na bumalik siya." Tumaas ang kilay ni Lola Nena. "Tama ang mama mo, apo. Kung hindi siya umalis, malamang mas mahirap pa ang buhay natin ngayon. Ipagpasalamat mo na lang at ligtas ka." Tumango na lamang si Lilia, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung paano kaya nagbago ang buhay nila kung buo ang kanilang pamilya. Hindi naman siya naghahanap ng luho o marangyang buhay. Ang hinahangad lamang niya ay sapat na tulong para maituloy ang kanyang pag-aaral at hindi mag-alanganin sa mga pangarap. Kinabukasan, papasok na sana si Lilia sa eskwelahan na bigla siyang tawagin ng kanyang kaibigan si Minda. "Lilia, wala ka na naman baon. Halika na, sabay na tayo." Anyaya ni Minda, hawak ang isang piraso ng pandesal at bote ng tubig. "Naku, Minda, nahihiya na akong palaging sumabay sa'yo. Baka mapagalitan ka na sa bahay niyo." Sagot ni Lilia kahit palabis ang pinapahalagahan ang kabutihang ipinapakita ng kanyang kaibigan. "Ano ka ba? Maliit na bagay lang to," ani Minda sabay bigyan ng pandesal kay Lilia. "Mas gusto kong kasama kita sa eskwela kaysa malaman ko na hindi ka pumasok." Malaki ang pasasalamat ni Lilia kay Minda, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Paano kung hindi na siya makapasok dahil sa kakulangan ng pambaon? "Salamat, Minda," sagot ni Lilia, pilit nang umiti. "Sana, balang araw, makapagbayad ako sa'yo." "Ang bayad mo, makapagtapos ka lang ng high school," sagot ni Minda, pabirong sinuntok ang braso ni Lilia. Habang naglalakad papunta sa paaralan, hindi maiwasang isipin ni Lilia
kung hanggang kailan niya kakayanin ang hirap. Ngunit sa kabila ng lahat, matatag siyang nangako sa sarili na hindi siya susuko. Hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang ina at lola na nagsasakripisyo ng lahat para sa kanya. Natapos ang mahabang araw sa eskwela, umuwi si Lilia na pagod ngunit masaya. Ilang araw na siyang tuloy-tuloy sa klase at kahit papaano'y nakakabawi sa mga aralin. Ngunit sa bawat araw na pumapasok siya, nararamdaman niyang mas sumihirap ang sitwasyon. Ang dami ng mga aralin ay hindi lang nagiging problema. Ang kakulangan ng pera ang pinakamalaking hadlang. Nasa isip ni Lilia ang mga bagay na kailangan niyang harapin sa mga susunod na buwan. Malapit na magtapos ang taon at nakasalalay ang kanyang hinaharap sa bawat hakbang na gagawin niya. Tahimik siya nanalangin bago matulog. Maasang darating din ng panahon na gagaan ang kanilang buhay. "Huwag ka sanang susuko, anak," bulong ni Aling Tess mula sa pinto ng kwarto bago pumasok upang bigyan ng halik ang anak. Ngumiti si Lilia at pumikit. "Hindi po, inay. Hindi ako susuko." At sa gitna ng dilim ng gabi, nangako si Lilia sa sarili na anuman ang mangyari, hindi niya hahayaan na mag-api ng kahirapan ang kanyang mga pangarap. Malalim na gabi noong bumagsak si Lilia sa kanyang huling pagsusulit. Malamlam ang kanyang mga mata habang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ng maliliit na ilaw mula sa mga poste ng kalsada. Alam niyang oras na upang harapin ang kanyang ina at lola. Ngunit mabigat sa kanyang kalooban ang malaman na malamang hindi nila ito matatanggap ng maayos. Sa lahat ng pagkakataon, lagi nilang hinihingi ang pinakamataas na resulta mula sa kanya. Kahit hindi nila naiintindihan ang hirap ng pinagdaanan niya upang makapasok at makatapos ng bawat araw sa paaralan. Pagbukas ng pintuan, nakita ni Lilia ang ina niyang si Aling Tess na abala sa pag-aayos ng mga damit. Si Lola Nena naman ay nakaupo sa kanilang maliit na sala, pinapanood ng lumang telebisyon. Kapwa sila hindi agad nakapansin kay Lilia. "Lilia, anong balita sa eskwela mo?" Tanong ni Aling Tess na mapansin ng anak na papasok. Hindi sumagot agad si Lilia. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at dahan-dahang huminga ng malalim bago nagsalita. "Inay, bumagsak po ako." Biglang bumagsak ang hawak na damit ni Aling Tess at napatingin ito kay Lilia ng masama. "Ano? Bumagsak ka? Anong ibig mo sabihin?" Nasa tono ng boses nito ang dismaya at agad-agad din naramdaman ni Lilia ang kilabot na dala ng galit na nag-uumpisa sa kanyang ina. "Bakit? Sabi ko na nga ba, masyado ka nagpapakarelax eh." Dugundong ni Lola Nena. "Hindi mo kasi pinagsisikapan ng maayos. Pinapaaral ka namin, pero anong ginagawa mo? Lumiliban ka lang." Lumapit sa Aling Tess kay Lilia, namumuo ang luha sa mga mata. Ngunit ang galit ay mas nangingibabaw. "Ang dami ko sakripisyo para makapag-aral ka. Pero anong ginawa mo? Bumagsak ka lang? Hindi ba't paulit-ulit ka nagre-reklamo na gusto mo makatapos, pero hindi ka naman nagpapakita ng sipag?" "Sinubukan ko, inay." Sagot ni Lilia, ramdam ang pagkirot sa kanyang puso sa bawat salita ng kanyang ina at lola. "Pero ang hirap po. Wala akong pambaon. Madalas ako nag-a-absent kasi hindi ako makapasok ng walang pamasahe. Hindi ako nagpapabaya, pero hindi ko na po kaya." "Hindi mo na kaya?" Ulit ni Aling Tess, tila hindi makapaniwala. "Nagpapalusot ka lang. Hindi ba't sabi mo gustong-gusto mo makatapos? Ngayon, bumagsak ka at ang idadahilan mo ay kahirapan? Lahat tayo hirap, Lilia, pero dapat hindi yan maging dahilan para sumuko ka." "Sinasabi niyo lang yan dahil wala kayong alam." Sigaw ni Lilia, sabay ang pagluhod ng mga luha mula sa kanyang mga mata. "Hindi niyo naiintindihan ang hirap ko, inay. Hindi niyo nakikita kung paano ko nakikipaglaban sa bawat araw para makapasok sa eskwela nang walang laman ng tiyan ko. Hindi kayo nagtataka kung bakit ako madalas mag-absent? Kasi walang-wala tayo. At ngayon, kayo pa ang magagalit sa akin dahil sa isang pagkakamali." Tumayo si Lilia, nanginginig sa halo ng galit at lungkot. "Pinaghirapan ko ang lahat, pero wala akong naririnig kundi mga reklamo at galit mula sa inyo. Kung ayaw niyo akong suportahan, ayos lang.
Kaya ko magpatuloy lang mag-isa. Sa isang iglap, kinuha ni Lilia ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hinabol siya ng mga salita ng kanyang ina, pero hindi niya na ito inintindi. Wala siyang direksyon sa mga unang hakbang, ngunit alam niya sa kanyang sarili na ayaw niya na marinig pa ang mga paninisi at pangungutya. Bahala ka sa buhay mo, Lilia! Kung ganyan ka na lang, edi umalis ka! Sigaw ni Aling Tess, puno ng hinanakit, ngunit hindi na sinundan pa ang anak. Sa dilim ng gabi, naglalakad si Lilia sa mga kalsadang tahimik, ngunit puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung paano siya mabubuhay. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang tumakas mula sa mga pasakit at pangungutya na matagal niya na dinadala. Sa isip niya, paulit-ulit na umaalingangaw ang mga salitang wala kayong alam. Madilim at malamig ang unang gabi ni Lilia sa kalsada. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, mahigpit niyang hawak ang lumang bag na dala. Walang direksyon, walang plano, tanging takot ang kasama niya. Ang mga ilaw ng poste ay kumukurap, na tila ba nakikiisa sa kanyang pangamba. Nang makarating siya sa isang masikip na kalsada, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa gilid. Mga pulubi, lasing, at mga anino ng mga kalalakihan na hindi niya kilala. Ang iba'y sumisipol habang siya'y naglalakad, at may mga matang tila ba sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Kinabahan siya ng husto. Miss, saan ka pupunta? Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa likuran. Agad siyang humarap at nakita ang isang matandang pulubi. Nakaabot ang maruming kamay sa kanya. Mukha kang bago rito. Baka gusto mo ng tulong. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng pulubi, pero batid niya na hindi ito maganda. Nagmadali siyang lumayo, ngunit hindi rin nakaligtas sa kanyang tainga ang bulungan ng ilang kalalakihan sa di kalayuan. Baka call girl yan, mukhang ligaw, sabi ng isa kasunod ng pagtawa ng kanyang mga kasama. Subukan mo na pre, hindi naman nagmamadali yan, di ba? Sabi ng isa pa na malakas ang boses, sapat para makarating kay Lilia ang malaswang usapan. Napahigpit si Lilia ng hawak sa kanyang bag. Pilit na binibilisan ang kanyang hakbang. Ramdam niya ang pagtaak sa isang lugar na puno ng panganib at alam niya hindi ligtas para sa kanya na manatili sa kalsadang ito. Subalit wala siyang ibang mapuntahan. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Pigil ang mga luha. Paano na ako? Habang pilit niya hinahanap ang lugar na maaaring pagtaguan, napansin niya ang isang eskinita sa gilid. Walang ilaw doon at mukhang madilim, pero naisip niya na mas mabuti nang magtago kaysa mapalapit pa sa mga taong may masamang balak. Dahan-dahan siyang pumasok sa eskinita at sa likod ng isang tambak ng kahoy at lumang kahon ay naroon siya, nanginginig sa takot at lamig. Inilapat niya ang kanyang likod sa malamig na pader at bumuntong hininga na marahan. Pinipilit na pigilan ang pag-iyak. Gusto niyang bumalik sa kanilang bahay, sa mga braso ng kanyang ina at lola, kahit alam niyang hindi na maaaring mangyari iyon ngayon. Kung alam ko lang na ganito kahirap, bulong niya sa sarili habang niyayakap ang sariling katawan para mabawasan ang lamig na nararamdaman. Ang mga boses mula sa labas ng eskinita ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi rin nawala ang takot na baka balikan siya ng mga iyon. Hindi niya alam kung paano makakatulog sa gabing iyon, at kahit gusto niya magpahinga, ang takot at pangamba ang nangingibabaw. Kinabukasan, matamlay at pagod na si Lilia. Wala siyang tulog at kumakalam na ang kanyang sikmura. Wala na siyang natitirang pera at ang damit niyang suot ay bahagyang madungis na mula sa pagkakalatag niya sa maruming sahig ng iskinita. Habang naglalakad siya sa kalsada, napansin niya ang tahanan ng kanyang malapit na kaibigan si Minda, na malapit lang sa eskwelahan. Siguro, pwede akong humingi ng tulong kay Minda. Bulong niya sa sarili, pilit na binubuhay ang kaunting pag-asa sa kanyang kalooban. Nang kumatok siya sa pinto, agad naman bumukas ito at nakita niya si Minda, nakasuot pa ng uniforme dahil paalis na rin ito papunta sa eskwela. Lilia! Gulat na bati ni Minda. Bakit andito ka? Hindi ka pumasok kanina. Ayos ka lang ba? Nanginginig ang labi ni Lilia at halos pumutok na ang emosyon.
Naglayas ako, Minda. Sagot niya, halos hindi marinig ng kaibigan dahil sa pagkabigla. Wala na akong mapuntahan. Nagulat si Minda sa kanyang narinig. Naglayas ka? Bakit? Ano ba nangyari? Mabilis na sumagot si Lilia. Nagalit sila inay at lola. Bumagsak ako. Sabi nila nagrereklamo lang ako. Pero hindi nila alam kung gaano kahirap para sa akin. Huminga ng malalim si Lilia, pilit na itinatago ang mga luha. Pwede ba makitira muna ako sa inyo? Wala talaga ako mapupuntahan. Bahagyang nag-alangan si Minda at kita iyon sa kanyang mga mata. Gusto ko sanang tumulong, Lilia. Pero, alam mo naman ang sitwasyon namin. Hindi rin kami gaano nakakaangat. Mahirap lang din kami. At wala talagang puwang dito. Ramdam ni Lilia ang pagkawasak ng kanyang huling pag-asa. Ganun ba? Naiintindihan ko, Minda. Pilit niyang ngiti kahit masakit. Salamat na lang. Tahimik na tumango si Minda at nang hindi na alam masusunod na sasabihin, dahan-dahang isinara ang pinto. Iniwan si Lilia sa labas na tila ba hindi na talaga alam kung ano ang gagawin. Maghapon naglakad-lakad si Lilia sa kalsada. Umiikot-ikot lamang ng walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya sa mas abalang bahagi ng bayan kung saan ang ingay ng mga sasakyan, mga nagtitinda at mga naglalakad na tao ay naghalo-halo. Tila ba pinalalabo ang kanyang isipan. At doon niya nasaksihan ng isang kaguluhan, isang bugbugan ng mga lalaking hindi niya kilala. Mabilis ang galaw ng mga suntok at sipa, habang ang iba ay sumisigaw upang magpigil o kaya ay sumali pa sa gulo. Natakot si Lilia, agad na napaatras sa takot na baka madamay siya sa gulo. Pilit siyang lumayo, ngunit masyado na siya napapalibutan ng mga tao. Hindi niya alam kung saan pupunta, hanggang sa biglang may humawak sa kanyang braso at hinatak siya papalayo mula sa gitna ng kaguluhan. Halika dito, Iha! Masyadong delikado! Boses ng isang tao at nalingunin niya, nakita niya isang baklang parlorista na may makulay na buhok at mapagmalasakit na muka. Inalayo siya ng bakla sa kaguluhan at dinala sa isang mas tahimik na kanto. Ano bang ginagawa mo sa lugar na to, ha? Hindi ka dapat nagpapaikot-ikot dito. Masyadong magulo. Sabi ng bakla, pagod, ngunit maingat. Pasensya na po. Sagot ni Lilia, hingal at takot pa rin ang nararamdaman. Wala po kasi ako mapuntahan. Ang patingin ng bakla sa kanya nang may awa. Ay, kawawa ka naman. Ano ba nangyari sa'yo, Iha? Walang magawa si Lilia kundi magsalita. Naglayas po ako. Hindi na ako makakauwi. Wala po ako mapupuntahan ngayon. Napatango ang bakla at napabuntong hininga. Naku, ang hirap naman ng sitwasyon mo. Alam mo, normal na yung mga kaguluhan dito. Kaya kailangan mo talaga mag-ingat. Pero ganito na lang, may parlor ako sa kabilang kanto. Kung gusto mo, pwede kitang patirahin doon, pansamantala. Pero kailangan mong tumulong, ha? Hindi ako charity, no? Napangiti ng kaunti si Lilia, bagamat puno pa rin ng pag-aalala. Salamat po. Gagawin ko po ang lahat para makatulong. Ano pong kailangan kong gawin? Aba, wala lang mo mabigat, Iha. Maglilinis ka lang. Aayusin mo ang mga gamit. Mga simpleng bagay lang sa parlor. Okay lang ba yun? Opo, okay lang po. At doon nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Lilia. Sa kabila ng hirap at kawalan ng kasiguraduhan, napansin niyang hindi lahat ng tao sa lansangan ay masama. May mga tao pa ring handang tumulong kahit papaano. Nagsimula ang bagong buhay ni Lilia sa parlor ni Mamang Beth. Dito, natutunan niya magbanat ng buto hindi lamang para sa sariling kabutihan, kundi pati na rin para sa kanyang bagong pamilya, ang mga kasama sa parlor. Mula sa paglilinis ng sahig, pag-aayos ng mga gamit, hanggang sa pagtulong ng mga simpleng gawain, natutunan ni Lilia ang halaga ng kasipagan. Si Mamang Beth, ang baklang tumulong sa kanya noong unang gabi ng kanyang paglalayas, ay naging parang ikalawang ina para sa kanya. Ipinakita ni Mamang Beth na hindi lamang ito basta nagbibigay ng tirahan at pagkain, kundi nagpapasahod pa kay Lilia kahit pamaliit lamang ito. Lilia, hoy! Ayusin mo yung pagkukuskus sa sahig, ha?
Dapat yung kintab niyan parang salamin ha? Natatawang sabi ni Mamang Bet habang nagwawalis sa isang sulok. Opo mamang, masiglang tugon ni Lilia habang nagpupunas ng mga salamin ng parlor. Mabilis siyang natuto at naging masipag sa bawat gawain. Hindi nagtagal, naging malapit din siya sa iba pang mga bakla na nagtatrabaho kasama ni Mamang Bet sa parlor. Si Ate Isabel, na may makukulay na kuko, ay mahilig magkwento tungkol sa mga kliyenteng madalas magpariban. Si Bebang naman, ang pinakamatanda sa kanila, ay lagi nagbibigay ng payo tungkol sa buhay. Lalo na't ang naging buhay nito sa kalye ay masilimuot bago pa man ito mapunta kay Mamang Bet. Alam mo Lilia, sabi ni Bebang habang nagpapahid na lotion sa kamay. Mabuti na lang at dito ka napadpad. Mahirap sa labas, lalo na para sa tulad mong dalaga. Oo nga, totoo yan. Dagdag ni Ate Isabel. Dito, lahat tayo nagtutulungan. Wala namang ibang aasahan kundi sarili natin at isa't isa. Sa parlor, natutunan ni Lilia ang halaga ng pagiging independent. Hindi sila umaasa sa iba, pero may malalim na samahan ang mga ito. Parang isang pamilya na lagi nandyan kapag kailangan. Madalas silang nagbibiro, nagkukwentuhan ng mga kasiyahan at problema sa buhay. At kahit papaano, nabawasan ang lungkot ni Lilia mula sa kanyang mga naging karanasan sa nakaraan. Isang araw, habang abala si Lilia sa pag-aayos ng buhok ng isang kliyente, napansin ni Ate Isabel ang isang pamilyar na binata na dahan-dahang lumapit sa pintuan ng parlor. Nako, ayun na naman yung mga nagpapapansin sa'yo, Lilia. Natatawang bulong ni Ate Isabel. Pero huwag kang mag-alala, kami ni Mamang bahala sa kanila. Totoo nga, madalas na may binatang naglalakad-lakad sa tapat ng parlor, tila sinusubukan makita at ligawan si Lilia. Ngunit si Mamang Bet at ang mga kasamahan ay laging alerto. At kapag nararamdaman nilang may masamang balak ang mga ito, agad nila itong tinataboy. Ay, ano ba yan? Sigaw ni Mamang Bet mula sa loob. Sino-sino ba kayo nagpapapansin dyan ha? Huwag kayong umepal dito, kilala namin kayo. Sabay tawanan ng mga bakla. Sa tuwing may ganitong sitwasyon, palaging si Mamang Bet at ang mga kasama ang nagiging tagapagtanggol ni Lilia. Hindi nila hinahayaang mapahamak ang dalaga, lalo pat alam nilang marami sa mga binatang nagkaka-interes dito ay hindi mabuti ang intensyon. Ngunit may isang binatang hindi nila tinataboy, si Mando, isang trabahador sa palengke. Kilala siya ng mga bakla dahil mabait ito, masipag at walang masamang reputasyon. Nako, ayan na si Mando, pabirong sabi ni Bebang isang hapon. Siya lang ang hindi natin pinapaalis dito kasi mabait yan. Aba, bagay sa'yo Lilia. Sabay ngiti, napangiti si Lilia at namula ng kaunti. Si Mando, na madalas niya makita sa parlor, ay lagi magalang at tahimik. Hindi ito katulad ng iba na magaspang at bastos kapag lumalapit. Halata ang kabaitan ni Mando at kahit hindi pa siya gaano nagsasalita kay Lilia, nararamdaman niya ang pagiging totoo nito. Mamang, kamusta na po kayo? Bati ni Mando habang pumasok siya sa parlor. Dala ang ilang gulay mula sa palengke. Ay Mando, ang bait mo talaga. Sagot ni Mamang Bet. Abay, napansin ko, hindi lang gulay ang dinadala mo, kundi tingin sa aming dalaga rito ha? Uy Mamang, hindi naman. Sabay tawa ni Mando, ngunit hindi maikakaila ang pagkailang niya nang lingunin si Lilia na abala sa isang kliyente. Tumawa ang mga bakla, lalo na't halatang may pagtingin si Mando kay Lilia. Sa tuwing papasok ito, lagi may dalang gulay o prutas para sa parlor at palaging tinutokso ng mga kasamahan ni Lilia. Ngunit hindi tulad ng ibang binata, si Mando ay palaging may respeto. Kaya hindi rin sila Mamang Bet nagdadalawang isip na papasukin ito sa parlor. Ikaw Mando ha? Swerte ka at hindi ka namin pinapatalsik dito. Pabirong sabi ni Ate Isabel. Pero tandaan mo, bantay sarado si Lilia, kaya siguraduhin mo maayos ang intensyon mo. Ngumiti si Mando, sabay sabing, alam niyo naman po ako Mamang, hindi ako tulad ng iba. Sa simpleng mga salita ni Mando, naramdaman ni Lilia ang sinseridad nito. Bagamat hindi pa siya handang magpahayag na anumang damdamin, may kung anong ginhawa siyang nadama tuwing nandyan si Mando.
Isang uri ng katahimikan na tila ba nagbibigay na kaunting liwanag sa bagong buhay na tinatahak niya. Sa paglipas ng mga buwan, dahan-dahang nakuha ni Mando ang loob ni Lilia. Hindi ito nangyari biglaan, kundi unti-unting umusbong ang kanilang samahan mula sa simpleng pagbabatian sa parlor hanggang sa mas malalim na pagkakaibigan. Madalas bumisita si Mando, lalo na kapag wala siyang trabaho sa palengke. At tuwing naroon siya, lagi may dalang pagkain o prutas para sa kanila ni Mamang Beth. "Mando, lagi ka nalang may pasalubong." Natatawang sabi ni Lilia isang hapon habang nag-aayos ng buhok ng isang kliyente. "Baka ubos na ang kita mo sa palengke." "Nako Lilia, maliit na bagay lang ito," sagot ni Mando habang iniaabot ang supot ng mangga. "Alam mo namang mahirap tumanggi kapag mura ang tinda ng mga suki ko. Tsaka, sa totoo lang, mas gusto ko talaga makadalaw dito." Napatigil si Lilia sa pagtawa. Nahuhulog na naman ang tingin niya kay Mando. Si Mando, sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay bilang trabahador sa palengke, ay palaging may maalalahaning ngiti sa kanyang muka at hindi kailanman ipinadama kay Lilia na siya isang obligasyon. Palaging magaan ang kanilang usapan at kapag naroon si Mando, tila mas gumagaan din ang araw ni Lilia. Minsan, habang nagwawali si Lilia sa labas ng parlor, nilapitan siya ni Mando na nakangiti. Bitbit ang isang maliit na bulaklak na tila inipit lang sa isang lumang libro. "Lilia, para sa'yo." Mahinahon niya sabi habang inaabot ang bulaklak. Napangiti si Lilia at agad na kinuha ang bulaklak mula sa kamay ni Mando. "Ano ba to, Mando? Wala ka na bang maisip na regalo?" "Bulaklak lang muna," pabirong sagot ni Mando. "Pero baka naman pwedeng samahan mo ko sa palengke bukas. Libre kita ng halo-halo." Natawa si Lilia sa simpleng alok, ngunit naroon ang tunay na kilig sa kanyang puso. "Libre? Sigurado ka? Baka mapamahal ka sa akin ha? Kung ang kapalit naman nun ay makasama ka, ayos lang," sabi ni Mando, seryoso ang tingin sa mga mata ni Lilia. Hindi na nakapagpigil si Lilia, tumawa siya ng malakas, sabay batok kay Mando ng pabiro. "Ang corny mo, Mando! Pero sige, bukas, sasamahan kita." Sa sumunod na mga linggo, palagi iniimbita ni Mando si Lilia para kumain sa labas o minsan ay maglakad-lakad lang sa palengke. Hindi ito marangya, ngunit sa bawat pagkakataong magkasama sila, mas napapalapit ang loob ni Lilia kay Mando. Lagi ito nagmamalasakit, lagi may respeto, at higit sa lahat, pinapadama ni Mando na mahalaga siya. Alam ni Mamang Beth at ng iba pang mga bakla sa parlor na may namumuong damdamin sa pagitan ng dalawa at hindi naman nila ito itinatago. "Hoy Mando!" Tawag ni Ate Isabel habang nagpapahid ng lipstick sa harap ng salamin. "Seryoso ka ba kay Lilia ha? Baka mamaya umikot lang utak mo at masaktan yan." "Nako Ate Isabel, huwag ka namang ganyan. Seryoso po ako at alam niya ni Lilia. Hindi naman ako yung tipong maglalaro ng damdamin." Natawa si Mamang Beth na nakikinig mula sa isang sulok. "Aba, kung ganyan ka kaseryoso, baka pwede na maghanda ng kasalan dito sa parlor. Kaya lang, make sure mo lang ha, ayaw naming masaktan si Lilia." Ngumiti si Mando at tumingin kay Lilia na tahimik nag-aayos ng buhok ng kliyente. "Alam kong hindi madali para sa inyo na magtiwala, pero ako, sigurado ako sa nararamdaman ko para kay Lilia. Hindi ko siya iiwan at hindi ko siya sasaktan." Ngumiti si Lilia na bahagya, namumula ang pisngi habang patuloy sa kanyang ginagawa. Hindi man siya sumagot, ramdam niyang seryoso si Mando at unti-unti na rin nahuhulog ang kanyang loob dito. Makalipas ang ilang buwan nang walang humpay ng panliligaw ni Mando, hindi na rin napigilan ni Lilia ang kanyang damdamin. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap na masinsinan sa isang tahimik na hapon habang kumakain ng halo-halo sa isang maliit na tindahan malapit sa palengke. "Lilia," seryosong sabi ni Mando habang nilalaro ang baso ng halo-halo sa kanyang kamay. "Alam kong matagal ko nang sinasabi ito, pero gusto ko sanang itanong ulit. May chance bang maging tayo?" Tahimik si Lilia, ngunit nararamdaman niyang hinihintay na niya ang sandaling ito. Marahan siyang huminga at tumingin kay Mando.
Mando, ang totoo, matagal na kitang iniisip. Hindi ko lang alam kung handa ako noon. Pero sa ngayon, gusto ko rin subukan. Ngumiti si Mando at naramdaman ni Lilia ang init ng kanyang kamay nang hawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Salamat Lilia. Pangako, hindi kita pababayaan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hindi nagtagal at naging magkasintahan na nga sina Lilia at Mando. At mas naging matatag ang kanilang pagsasama. Si Mando, na dating simpleng trabahador sa palengke, ay napromote bilang isang security guard sa isang opisina malapit sa palengke. Si Lilia naman, bagamat nananatiling nagtatrabaho sa parlor, ay naging masaya sa kanyang buhay kasama ang mga kaibigan at si Mando. Lagi may ngiti sa kanyang mukha tuwing papasok sa trabaho. Lalo pat lagi siyang sinasalubong ng kanyang mga kasama sa parlor ng mga biro tungkol kay Mando. Hoy Lilia, kailan mo ba papakainin ng mga to? Abay, ang tagal niyo na ni Mando, wala pa rin kaming nararamdamang handaan. Pabirong sabi ni Ate Isabel. Naku Ate Isabel, maghintay ka lang. Sagot ni Lilia habang tumatawa. Malay mo, magulat na lang kayo. At hindi nga nagtagal, inaya na ni Mando si Lilia na magpakasal. Lilia, sabi ni Mando, isang gabing magkasama sila sa harap ng kanilang paboritong tindahan ng halo-halo. Sigurado na ako sa'yo. Gusto kong pakasalan ka at ayoko na mawala pa ang oras na hindi tayo magkasama. Ngumiti si Lilia at bagamat wala silang marangyang buhay, alam yung sapat na ang pagmamahal at kasiguraduhan na ibinibigay ni Mando. Oo Mando, papakasalan kita. Simple lamang ang kanilang kasal. Walang engranding handaan kundi isang munting pagtitipon ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Sina Mamang Beth at ang mga katrabaho sa parlor ang isa sa mga unang inimbitahan. Naging masaya ang simpleng seremonya at ramdam na ramdam ni Lilia ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa kanila. Matapos ang kasal, nagsama na sila upang simulan ang kanilang buhay mag-asawa. Isang araw, sinabi ni Mamang Beth na may alam siyang bahay na binibenta malapit lang sa parlor. Lilia, Mando, may kapitbahay ako na matagal na binibenta yung bahay nila. Luma na, pero malapit sa lahat ng kailangan nyo. Palengke, parlor, lahat. Sabi ni Mamang Beth habang nagkakape sa parlor. Saktong-sakto para sa inyo. Napaisip sina Lilia at Mando at matapos mag-usap, nagdesisyon silang bilhin ng bahay. Alam nila luma na ito at kailangang ayusin, pero nakita nilang potensyal nito para maging kanilang tahanan. Basta, isang paalala lang, dagdag ni Mamang Beth habang iniinom ang kape. Yung dating nakatira doon, nakulong sila dahil sa pagbibenta ng droga. Pero huwag kayong mag-alala, malinis na yun ngayon. Nagkatinginan sina Mando at Lilia, ngunit alam nila na wala silang ibang pagpipilian na mas angkop sa kanila. Isa itong bagong simula, isang bahay, isang buhay na magkasama, at isang bagong kabanata sa kanilang pagsasama. Ngumiti si Lilia habang hawak ang kamay ni Mando at sabay nilang binalikan ang mga pinagdaanan nila bago makarating sa puntong iyon. Handa na ako, sabi ni Lilia. Simulan na natin ang bagong buhay natin dito. Pagkatapos mabili ni Mando at Lilia ang kanilang bagong bahay, agad silang nagsimula sa paglilinis at pag-aayos. Bagamat luma at may kalumaan na mga gamit at pader, daman nilang kaya nilang gawing komportable ang kanilang tahanan. Masaya sila sa kanilang bagong simula, kahit pa maraming kailangang ayusin. Habang abala si Lilia sa pag-aayos ng mga gamit sa sala, si Mando naman ay naglilinis sa kusina. Hindi naman masyado masama ang bahay no? May konting ayos lang, pwede na itong maging maganda. Sabi ni Lilia, pinupunasan ang mga lumang aparador. Oo nga mahal, sagot ni Mando habang binubunot ang ilang sira-sirang kahoy mula sa sahig. Konting tiis lang, magiging maganda rin to. Habang nagwawali si Lilia sa isang bahagi ng sala, napansin niya ang isang bagay na nakakapagtaka. May maliit na pinto sa ibabang bahagi ng pader. Halos hindi kapansin-pansin dahil natatakpan ito ng lumang wallpaper at alikabok. Bahagyang napatigil siya. Tinanggal ang wallpaper at napansin ang maliit na pinto
na halos kasing laki lang ng isang bintana ng aso. Mando, halika nga dito. Tawag ni Lilia, nakakunot ang noo. May napansin akong kakaiba. Lumapit si Mando at sinilip ang tinutukan ni Lilia. Ano yan? Pinto? Parang kuryosidad ang bumalot kay Mando. Agad niyang kinalikot ang pinto gamit ang isang screwdriver at dahil sa kalumaan nito, mabilis itong nasira at nabuksan. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa kanilang isang kumpol ng mga plastik ng bag na punong-puno ng papel na mukhang mga pera. Nanlaki ang kanilang mga mata at halos sabay silang napaatras sa pagkabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa loob ng maliit na espasyo, nagkalat ang bungkos-bungkos ng pera. Magkakapatong sa isa't isa. Ang ilan sa mga ito ay tila bago pa, pero karamihan ay natatakpan na ng alikabok. Napahawak si Lilia sa kanyang bibig. Nanginginig ang kamay. Mando, ano to? Halos hindi makapagsalita si Mando. Pera, at mukhang marami. Grabe Lilia, ito na yung swerte natin. Mabilis siyang lumapit para tingnan ang mga perang iyon, halatang nasasabik. Ngunit si Lilia, sa kabila ng pagkagulat at kasiyahan, ay biglang nakaramdam ng kaba. Sandali lang Mando, hindi ba delikado yan? Baka may kinalaman to sa dating may-ari ng bahay. Pera kaya to galing sa... Alam mo na, droga. Tumigil si Mando, ngunit nangingibabaw pa rin ang kasabikan sa kanya. Wala namang ibang nakakaalam dito, Lilia. Pwede nating itago to. Malay mo, para sa atin na to. Ang dami nito. Baka umabot pa to ng daan-daang libo. Tumitig si Lilia kay Mando, ramdamang alanganin sa kanyang dibdib. Pero Mando, hindi tayo pwedeng basta magtago ng ganitong klaseng pera. Hindi natin alam kung saan to galing. Mas mabuti pang ipaalam natin to sa mga otoridad. Mabilis na sumagot si Mando. Otoridad? Lilia, baka ito ng pagkakataon natin para makaahon. Kung ibibigay natin to sa kanila, baka wala tayong makuha ni 5. Pero hindi tayo pwedeng magsugal sa bagay na to. Sagot ni Lilia, ramdam mabigat ng sitwasyon. Kung galing to sa masama, baka balikan tayo ng may-ari kapag nalaman nilang kinuha natin ang pera. Ang hirap naman Lilia, hindi ko akalaing papayagan na pakawalan lang to. Madiing sagot ni Mando, halatang gusto pa rin magtago ng pera. Naging mabigat ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Parehong may punto, pero si Lilia, sa kanyang puso, alam niyang tama lang ang maging tapat. Mando, alam ko natutukso ka, pero mas mabuti nang wala tayong kasalanan. Kung itago natin to at malaman ng mga dating may-ari, baka mas mapahamak pa tayo. Ipaalam na lang natin ito at magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nagpabuntong hininga si Mando, halatang hindi sigurado kung susundin si Lilia o hindi. Ngunit sa kalaunan, napag-isip-isip niya ang maaaring maging panganib. Sige Lilia. Sa wakas ay sumang-ayon siya. Tama ka. Ayoko ring mapahamak tayo. Ipaalam na natin. Agad na tumawag ang mag-asawa sa mga otoridad at hindi nagtagal dumating ang mga pulis upang suriin ang kanilang natuklasan. Kinumpirma ng mga pulis na ang perang iyon ay mula sa dating may-ari ng bahay, isang mag-asawa na nakulong dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ayon sa mga pulis, itinago ng mga ito ang pera sa bahay bago sila naaresto. Malamang nabalak itong balikan pagkatapos silang makalaya. Malaking halaga to, sabi ng isang pulis habang sinusuri ang mga nakumpiskang pera. Mabuti at ipinagbigay alam niyo agad. Kung hindi, malamang na bumalik ang mga dating nakatira dito at hanapin yan. Pero dahil sinuko niyo na to, mababawasan ang kanilang pagkakataong balikan ng lugar na to. Bilang pasasalamat, binigyan ng mag-asawa ng maliit na reward na 10,000 piso. Bagamat malayo sa halaga ng perang kanilang natagpuan, masaya na rin sina Lilia at Mando na ginawa nila ang tamang desisyon. Alam mo mahal, sabi ni Mando na makabalik sila sa bahay. Hawak ang reward na kanilang natanggap. Buti na lang sumunod ako sa'yo. Kung itinago natin yon, malamang na malaking gulo ang aabuti natin. Swerte na rin na na-discover natin yun at isinuko agad.
Ngumiti si Lilia at tinawakan ang kamay ni Mando. Alam ko, Mando, pero hindi naman si pera nakasalalay ang magiging masaya tayo, di ba? Ang mahalaga, ligtas tayo. Hindi ko kaya mabuhay na may malaking kasalanan sa dibdib ko. Niyakap ni Mando si Lilia, puno ng pasasalamat sa pagiging matatag ng kanyang asawa. Tama ka, mahal. Mas mabuti na ang buhay na simple, pero walang kapahamakan. Sa kabila ng pagsubok na kanilang hinarap, nagpasalamat ang mag-asawa na nakalagtas sila sa maaaring panganib. At sa maliit na bahay na iyon, natutunan nila ang tamang desisyon. Kahit mahirap, ay lagi magdadala ng mas mabuting kinabukasan. Mabilis na lumipas sa mga taon at naging tahimik at ordinaryo ang buhay ng mag-asawang Lilia at Mando. Si Lilia ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa parlor ni Mamang Beth at si Mando ay masigasig bilang security guard sa opisina. Masaya sila sa kanilang simple ngunit maayos na buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahalan at suporta para sa isa't isa. Ngunit isang araw, nagsimulang mapansin ni Lilia ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siya nakakaramdam ng pagkahilo at tila ibang nararamdaman niya tuwing umaga. Naging regular din ang kanyang pagkapagod kahit hindi naman mabigat ang kanyang mga ginagawa. Lilia, parang iba ka ngayon ah. Ang putla mo. Napansin ni Ate Isabel isang umaga habang nagtutulungan sila sa parlor. Okay ka lang ba? Oo nga, iha. Dagdag ni Mamang Beth na noon ay abala sa pag-aayos ng buhok ng kliyente. Baka naman kailangan mo magpatingin sa doktor. Mukha kang pagod. Ngumiti si Lilia, pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala. Hindi ko rin alam, Mamang. Baka nga kailangan ko magpatingin. Pero sa totoo lang, iniisip ko rin na baka buntis ako. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Mamang Beth. Ha? Talaga ba? Naku, magpates ka kaagad, iha. Baka ito na yun. Sa gabing iyon, bumili si Lilia ng pregnancy test at tahimik na naghihintay sa resulta habang nasa loob ng banyo. Dahan-dahan, lumitaw ang 2 linya sa test at hindi siya napigilang mapaluha sa tuwa. Mando! Tawag niya mula sa banyo, nanginginig pa ang boses sa labis sa saya. Nagmamadaling lumapit si Mando, kinakabahan. Bakit, mahal? Ano nangyari? Ipinakita ni Lilia ang test at ilang saglit pa bago maunawaan ni Mando ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, sumabog ang kanyang mukha sa ngiti at agad na niyakap si Lilia na mahigpit. Buntis ka, mahal? Magiging tatay na ako! Halos hindi makapaniwala si Mando habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Salamat, mahal! Salamat sa lahat ng to! Nagyakapan silang dalawa, puno ng emosyon at kasiyahan. Para kay Lilia, tila hindi totoo ang lahat. Hindi niya akalain na sa lahat ng pinagdaanan nila, mula sa hirap ng kanyang kabataan hanggang sa pagsubok ng kanilang bagong tahanan, ay magdudulot ito ng ganitong kasayang buhay. Kinabukasan, masayang ipinagbigay alam ni Lilia ang kanyang magandang balita sa parlor. Nang malaman ito ni Mamang Beth, agad siya nagdesisyon na gawing espesyal ang araw na iyon. Aba, libre ang gupit ngayong araw! Sigaw ni Mamang Beth habang masayang kumakaway sa mga kliyente. Celebration ito dahil magiging nanay na si Lilia. Libre talaga? Tanong ni Ate Isabel, nagulat sa anunsyo. Oo naman, sagot ni Mamang Beth, tumatawa. Para sa espesyal na araw na ito, libre lahat ng gupit, kulay, reband, lahat! Tuwan-tuwa ang lahat sa parlor at buong araw ay puno ito ng mga kliyente. Hindi na mabilang ang dami ng mga pagbati at masayang kwentuhan. Pakiramdam ni Lilia para siya nasa alapaap. Hindi lang dahil sa magandang balita, kundi dahil sa dami ng taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila ni Mando. Alam mo, iha, sabi ni Mamang Beth habang magkasama silang nagliligpit ng gamit sa parlor pagkatapos ng isang mahabang araw. Hindi ko rin akalain na darating ang araw na ganito kakasaya. Dati naglalakad ka lang sa lansangan na tila walang patutunguhan. Pero tingnan mo ngayon, may asawa ka na at magiging nanay ka pa. Aba, ang ganda ng buhay. Ngumiti si Lilia habang pinupunasan ang mga lamesa. Oo nga po, Mamang.
Minsan, iniisip ko kung paano ko nagawa lahat ng to. Pero alam ko po, hindi ko to magagawa na mag-isa. Kayo po ang naging gabay ko. At si Mando, hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung wala siya. Totoo yan, Iha. Ang mahalaga, hindi ka bumitaw kahit mahirap. Sagot ni Mamang Beth, may halong pagmamalaki. Masaya ako makita kang ganito. Masaya, payapa, at may direksyon sa buhay. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na naging masaya ang buhay ni Lilia at Mando. Regular na pumupunta si Lilia sa mga check-up at bawat araw ay mas nagiging excited sila para sa pagdating ng kanilang anak. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat na para sa kanila ang bawat araw na puno ng pagmamahalan, suporta at pagkakaunawaan. Isang gabi, habang nakaupo silang magkasama ni Mando sa kanilang maliit na sala, nakatingin si Lilia sa paligid ng kanilang tahanan. Simple lang ang bahay, ngunit ramdam niya ang init ng tahanan nila. Alam mo, mahal, sabi ni Lilia, nakangiti habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko inakala na ganito magiging takbo ng buhay ko. Akala ko noon, hindi ako makakalabas sa kahirapan, na wala akong direksyon. Pero tingnan mo tayo ngayon, may sarili na tayong pamilya. Hinawakan ni Mando ang kamay ni Lilia. Oo, mahal, hindi rin ako makapaniwala. Pero lahat ng ito, dahil to sa'yo, sa mga tamang desisyon mo, sa pagmamahal mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap, kung bakit ko gustong maging mas mabuting tao. Napangiti si Lilia habang pinapahid ang ilang butil ng luha sa kanyang pisngi. Pareho tayo, Mando. Lahat ng ito dahil sa pagmamahalan natin. At sa tahimik na gabing iyon, magkasamang humiga ang mag-asawa, punong-puno ng pagmamahalan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan.